Nakakagulat, 100 bilyong piso na pera ng consumers. Pinababayaan, nilalabag ba ang Meralco franchise? Kung sabihin ko sa iyo na may higit 100 bilyong piso na maaring galing sa binabayad mo sa kuryente at pinababayaan ng ERC for 8 years kahit paulit-ulit naming tinatanong, maniniwala ka ba? Mga kapwa consumers, kwento po natin ito, pera natin ito, at nangyari ito sa loob mismo ng Meralco franchise. Isang prangkisa na malinaw ang sinasabi. Ginagamit lamang ito para sa pag-operate ng distribution system, hindi para sa investment sa subsidiaries, hindi para sa telecoms, hindi para sa real estate, at hindi para sa foreign ventures, at hindi para mag-expand ng corporate empire. Hindi lang ito tungkol sa isang kumpanya. Tungkol ito sa 39 cities at 7 provinces na sakop ng Meralco franchise. Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga, Quezon at Rizal. Kung taga Metro Manila ka, Calabarzon o Central Luzon, direkta kang apektado. At kung ikaw ay taga Metro Manila, Quezon City, Makati, Pasay, Parañaque, Caloocan, Muntinlupa, Las Piñas, Mandaluyong, Taguig, Navotas, Marikina, Pasig, Malabon, San Juan at Valenzuela, direktang pera mo ang pinag-uusapan dito. Simula pa noong 2017, paulit-ulit na naming tinatanong ang Energy Regulatory Commission saan nanggagaling ang bilyong-bilyong investments ng Meralco. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot. Samantala, sa financial statements mismo ng Meralco, 112 billion pesos na long-term investments covering 2012 to 2019 at 92.92 billion pesos na investment noong 2024. At tandaan, ang ipinakikita ng Meralco sa publiko ay isang consolidated annual report, pinagsamang ulat ng buong grupo. Hindi ito hiwalay na Meralco only annual report na eksaktong nagpapakita ng galaw ng pondo ng distribution utility. Kaya lalong hindi malinaw kung alin ang para sa regulated operations at alin ang para sa ibang negosyo. Walang paliwanag kung anong bahagi nito ang galing sa consumer-derived distribution revenues. Mga kapwa consumer, ang ibinabayad natin sa kuryente ay para sa distribution lines, para sa transformers, substation, billing at customer service. Hindi para sa unregulated ventures tulad ng subsidiaries, joint ventures, acquisitions o foreign businesses. Sa ilalim ng batas, malinaw, bawal ihalo ang pera ng distribution utility sa unregulated business. Bawal gamitin ang DU revenue sa negosyo na hindi sakop ng prangkisa. Pero ayon sa Meralco Consolidated Annual Report, investment sourced from operating and financing activities. Operating activities, kita mula sa bayad mo sa kuryente. Habang lumalaki ang investments, hindi natin alam kung saan galing. At hindi natin alam kung ito ba ay tumutugma sa franchise mandate. Ang alam lang natin, ito ay Meralco funds. At ang ganitong paggamit ng Meralco funds ay nakakaalarma para sa mga consumers, kaya dapat itong malinawan. Habang tumatagal, lalo pang tumataas ang total assets ng Meralco. 243 billion noong 2022, 272 billion noong 2023, at 288 billion noong 2024. Sa loob lamang ng 2 taon, tumaas ng 45.2 billion, halos 19% na pagtaas. Pero walang segmentation kung alin dito ang para sa franchise operations at alin ang labas sa mandato. Hindi ito haka-haka, hindi ito kwento-kwento, hindi ito teorya, ito ay pera galing sa bulsa mo. Sinong umaahon, tayo ba o sila? Mga ngiti nila habang nakalubog ka pa sa napuntang bulsa. Pinaghirapan kong mga
Kung may tamang validation, audit at segregation, dapat may refund. Dapat mas mababa ang rate at dapat malinaw kung paano ginagamit ang consumer-derived funds o Meralco funds. Tandaan ang mga refund noong nakaraan, 13.8 billion noong 2021, 4.7 billion, 21.7 billion at 7.7 billion noong 2022 na may kabuuang 48 billion. At mismong dating ERC Commissioner Alfredo noon ang nagsabi, posibleng umabot po sa 200 billion ang over-recoveries. Ganito kalaki ang 100 billion pesos. Kayang magpatayo ng isang solar farm na mayroong 1,000 megawatt capacity na maaring pagariin ng mga consumers. Mas mura, mas malinis at mas sigurado at tayo ang may-ari. Ito pa po ang nakakagulat. Ang budget ng Department of Energy noong 2025 ay nasa 3.08 billion. Ang budget po ng ERC noong 2025 ay 926 million at ang budget po ng National Electrification Administration o NEA noong 2025 ay 2.6 billion. Samantalang posibleng hindi pa na-validate o na-audit ang higit 100 billion pesos. Mas malaki pa ang posibleng galing sa consumers kaysa sa budget ng tatlong ahensya na dapat nagbabantay sa industriya ng kuryente. Mga kapwa consumers, ang Meralco franchise ay umiiral dahilan sa public interest. At ang public interest ay hindi pwedeng baliwalain. Kaya kailangan ang boses mo. I-share mo ang video na to, i-comment mo ang full audit now. Itag mo ang pamilya mo, ang kapitbahay mo, ang mga taga 39 cities at 7 provinces na nasa prangkisa ng Meralco. This is not just a consumer issue. This is a franchise issue, a transparency issue, and this is a national issue. Hindi po kami titigil, hindi kami uurong, at hindi kami papayag na mawala ang higit na 100 bilyong piso na pera ng mga consumers. Kasama ka rito, kasama ka sa laban.